Siyempre ito ay isa sa mga paksang madalas itanong sa akin ng mga pasyente habang sila ay aking sinusuri. Marami ang nagtatanong tungkol sa tamang posisyon sa pagtulog para sa mga taong may sakit sa spine, mga posisyong dapat iwasan at kung paano dapat magpahinga. Madalas din nilang itanong kung ano ang mas maganda, kama o sahig. Ang sagot ay walang duda magandang araw sa inyong mga malusog na subscriber ng Siglang Ginto. Ako si Dr. Andres Tan, isang spine at nerve specialist. Kasama na rito ang mga joint. Maraming dahilan kung bakit nakararanas ng sakit ang mga may problema sa spine at isa na rito ang pagtulog. Sa pagtulog, naglalabas ang utak ng natural na painkiller at ang growth hormone na nagpapalakas sa mga kalamnan ay lumalabas din habang tayo ay natutulog dahil dito mas nababawasan ang sakit na inyong nararamdaman at mas lumalakas ang inyong mga kalamnan, kaya ang pagtulog ang pinakamabilis na daan patungo sa paggaling. Kaya naman kung hirap kayong makatulog, nang mahimbing kulang sa tulog o hindi maganda ang kalidad ng inyong tulog, kailangan ninyong ayusin ito. Ang gusto kong talakayin ngayon ay ang mismong higaan. Oo, ang inyong higaan ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi kayo makatulog ng mahimbing. Kaya alin ang mas maganda, kama o sahig? Marami ang nagtatanong niyan at ang sagot ay walang duda, kama, oo. At may nagtatanong, Dok, paano kung maglalatag ako ng makapal na kumot o kutsyon sa sahig? Siyempre, mas mabuti ng kaunti ang maglatag ng makapal na kumot o kutsyon kaysa direkta sa sahig. Pero kaunti lang ang iginanda. Kaya kung kayo ay may chronic na pananakit ng likod o na-diagnose na may spinal stenosis o disc problem, dapat kayong matulog sa kama. Ano ang dahilan? Ang spine ninyo ay may double S na istruktura. Mula leeg hanggang sa may bandang puwitan, hindi ito tuwid. May mga kurbada ito. Hayaan ninyong magbigay ako ng isang analohiya. Nakabili kayo ng napakamahal na damit, isang suit. Paano ninyo ito itatago? Siyempre, isasabit ninyo ito sa hanger para hindi magusot at ilalagay sa aparador, tama. Dahil kung itutupin ninyo ito, ano ang mangyayari? Kahit na plansahin ninyo ito mamaya, sira na ang damit. Ang istruktura ng inyong spine ay parang isang mamahaling damit. Kailangan itong alagaan ng mabuti. At ang pag-aalaga ay hindi lang sa mga aktibidad ninyo sa umaga, kundi pati na rin sa pagtulog. Kapag kayo ay nakahiga ang trabaho ng kama, ay panatilihin ang natural na kurbada ng inyong spine. Kapag sa sahig kayo humiga, lahat ng kurbada ng inyong spine ay mawawala. Dahil nasisira ang S na kurbadang iyon, kahit na natulog at nagising kayo, para na ring pinahirapan ninyo ang inyong spine buong gabi. Kaya ang pinakamagandang higaan ay yung sumusuporta sa hugis ng inyong spine. Kapag kayo ay nakahiga, itinutulak pataas ng spring ang mga nakaangat na bahagi at sinasalo naman ang mga nakalubog na bahagi. Kung gayon, anong klaseng kama? Isang malambot na waterbed o isang malambot at maalog na spring bed o isang matigas na kama? Dito ang pinakaimportante ay ito, ang mga batong kama, stone bed, ay hindi maganda. Oo, maaaring magalit ang mga manufacturer ng mga batong kama, pero hindi ito inirekomenda ng mga doktor ng spine. Ang spring bed ang pinakamaganda dahil ang spring lang ang may kakayahang itulak pataas at saluhin ang spine. Ang mga kama na may memory foam mattress ay maaari ring makatulong. Ngunit ang personal na dahilan ko kung bakit hindi ko gaanong inirekomenda ang memory foam na kama ay dahil mahal ang memory foam mattress. Oo, madalas mas mahal ito kaysa sa spring bed, bagaman may mga hindi naman. Pero karaniwan, tama na mahal ang memory foam at ang tibay nito ay maaring mas maikli kaysa sa spring. Kaya sa aking personal na opinyon, mas sulit ang spring bed para sa presyo nito. Para sa mga spring type na kama, mas maganda ang medyo matigas o firm na tipo kaysa sa malambot na klase na umuugoy kapag nahigaan. Sa totoo lang, mahirap malaman kung ito ba ay firm o malambot. Pero kung paghiga ninyo ay sobrang lumulubog ang inyong likod at balakang, hindi iyon maganda. Dapat kahit medyo matigas ito, komportable pa rin kayo. Importante iyon. Dapat matigas pero komportable. Kung matigas na pero hindi komportable masyado itong firm para sa inyo, kaya kailangan ninyo itong subukang higaan. Ang pagpili ng kama online nang hindi sinusubukan ay hindi magandang ideya. Oo, kailangan itong mattress na may spring at kailangan din ng bed frame.
May mga taong nilalatag lang ang spring mattress sa sahig at doon natutulog pero dahil dyan, mabilis masira ang mattress. Kaya kailangan ng kama na may frame at mattress. Hindi rin maganda kung masyadong mataas ang frame. Kapag masyadong mataas, may hirapan ang spine sa pagbaba. Kaya ang pinakamagandang taas ay yung kapag umupo kayo sa gilid ng kama, hindi nakalutang ang inyong mga paa. Iyon ang pinakamainam na taas. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang komportableng posisyon sa pagtulog na gustong-gusto ng inyong spine at nagpoprotekta rito. Maghanda kayo ng isang tuwalya tulad nito na mayroon sa bahay at isang una na manipis. Hindi maganda kung masyadong mataas. I-roll lang ang tuwalya ng ganito. I-roll up ito. Isang tuwalya lang dapat. Nalaman kong kapag dalawa masyado ng mataas. Kaya i-roll ito. Ito ay para sa likod at ito naman ay para sa binti. Hihiga na ako. Ang pinakakomportableng posisyon para sa spine ay ang paghiga ng nakatihaya nakatingin sa kisame. Hihiga ako. Kapag nakahiga dahil sa istruktura ng spine, may mga bahaging hindi nakadikit sa higaan. Ito ay ang ilalim ng likod at ilalim ng tuhod. Lumulutang ang mga bahaging ito. Ang susi ay suportahan ang mga ito. Ang leeg din ay lumulutang kaya unan ang ginagamit para dito. Kaya mas maganda ang neck pillow. Kung gagamit kayo ng unan, para sa ulo may espasyo, di ba? Kaya maganda ang neck pillow na pumupuno sa espasyo ng leeg. Ang ulo ay bahagyang nakatingala. Pangalawa, ilagay ang tuwalya sa ilalim ng inyong likod. Kapag inilagay ninyo ito, saktong-sakto nitong pupunuin ang espasyo sa likod. Kung susubukan ninyo ito, mararamdaman ninyong sobrang komportable ng inyong likod. Ang una na ito ay ilalagay sa ilalim ng tuhod. Ganito sa ilalim ng tuhod. Subukan ninyo ito sa bahay. Mas magiging komportable ang inyong likod. Totoo bang komportable ito? Oo, sobrang komportable. Totoong totoo. Kapag sinubukan ninyo talagang komportable. Medyo mataas lang itong unan ko pero ang posisyong ito ang magbibigay ng tunay na pahinga sa inyong napagod na spine. Dok, masakit po kapag nakatihaya ako. May mga ganitong kaso. Oo, sa mga sakit sa spine, may mga taong nasasaktan kapag nakatihaya. Sa ganitong kaso, huwag piliting humiga ng nakatihaya. Dahil kahit sabing maganda ito kung masakit at hindi kayo makatulog, magigising kayo tama at hindi kayo makakatulog ng mahimbing. Hindi pwede. Para sa mga nasasaktan, kapag nakatihaya, humiga ng patagilid. Kapag nakahiga ng patagilid, maglagay din ng unan sa pagitan ng mga binti. Ang mga kasukasuan ng balakang at tuhod ay hindi dapat tuwid kundi nakabaluktot ng ganito. Hindi ganito, kundi ganito. Sa posisyong ito, ilagay ang unan at humiga ng patagilid. Pero mababa ang unan na ito, di ba? Tingnan ninyo. Sa kasong ito, kapag ginamit ko ang unan, anong nangyayari? Dapat tuwid ang ulo ko, pero lumulubog. Di ba? Ang anggulo ng leeg ay dapat nakalinya ng tuwid sa spine. Sa pagkakataong ito, kailangan ninyong maglagay ng tuwalya sa ilalim ng unan para itama ang taas. Ganito. Uulitin ko. Magkaiba ito at ito. Di ba? Oo. Kahit hindi ito kasing komportable ng paghiga ng nakatihaya, kung gagawin ninyo ito kapag nakatagilid, mas mapoprotektahan ninyo ang inyong spine kaysa sa basta na lang humiga. Ngunit ang pagtulog ng nakadapa ay hinding-hindi ko inirerekomenda. O kung natutulog kayo ng nakadapa na babaluktot ang inyong cervical spine o leeg dahil kailangan ninyong huminga ng ganito mababaluktot ito. Sobrang hindi maganda. Lalo na sa mga may sleep apnea, mas lalong hindi maganda. Hindi maganda sa leeg at hindi rin maganda sa likod. Kaya iwasan talaga ang pagtulog ng nakadapa. Tungkol sa unan, marami na rin akong nabiling unan. Para sa layunin ng lecture na ito, may mga unan na mura mula Air 250 hanggang sa mga mamahaling nagkakahalaga ng Air 2 5,000. Nasubukan ko na lahat. Oo, hindi kailangan ng mamahalin. Talagang hindi kailangan. Una, ang unan ay isang
consumable item. Mas madumi ang unan kaysa sa inaakala ninyo. Maraming langis at iba pang secretion mula sa inyong ulo, di ba? Lahat iyon ay napupunta sa unan. Kaya dapat ang punda ng unan ay natatanggal para labhan. Pero may mga produkto na walang punda. Dapat ay piliin ninyo ang tipo na natatanggal ang punda para malabhan. Pangalawa, may mga unan na hindi nababaluktot ang leeg kapag nakatagilid at hindi rin tumataas ang ulo kapag nakatihaya. Anong klaseng unan ito? Sa mga unan mayroong tinatawag na saddle-shaped pillow unan na hugis sila ng kabayo kung saan ang gilid ay hindi parang isang tuwid na baras kundi mataas sa magkabilang gilid at mababa sa gitna. Kapag nakatihaya, ginagamit ang gitnang bahagi kaya komportable ang ulo. Kapag nakatagilid, ginagamit ang mas mataas na bahagi sa gilid. Kaya tumataas ang ulo. Kaya pwede itong gamitin kahit nakatagilid o nakatihaya. Maganda ang ganitong saddle shape na unan. Sa tingin ko ang tamang presyo para sa unan na ito ay wala pang Airy 1500. Hindi kailangan ng Airy 2,000 o 25,000. Talagang maraming magagandang produkto sa halagang wala pang Airy 1,500 o Airy 2,000 Ficto. Mas mabuti pang bumili ng ganoon at palitan ito. Palitan. Mas maganda kung papalitan ito ng 2 beses sa isang taon kaysa bumili ng unan na nagkakahalaga ng 22,000 o 22,000. Talagang hindi kailangan. Sa unan maganda ang memory foam. At sa memory foam, hindi yung malambot kundi yung medyo firm na klase. Bakit? Dahil walang spring ang unan. Ang memory foam ang pinakamalapit sa spring na nagpapanatili ng kurbada ng ating spine. Maganda ang memory foam dahil umaayon ito sa taas ng bawat isa, tinutulak pataas o sinasalo. Kaya maganda ang memory foam. Ang paggamot sa spine ay ginagawa sa ospital, ngunit ang pinakaimportanteng lugar ng paggamot ay ang inyong silid tulugan. Ang pagkakaroon ng tamang posisyon sa pagtulog sa inyong silid tulugan ay mas mahalaga pa kaysa sa pag-inom ng gamot o pagpapaturok sa ospital. Kailangan ninyong matulog ng mahimbing sa komportabling posisyon para makapagpahinga ang inyong spine at para makapaglabas ang inyong utak ng natural na painkiller at hormones na nagpaparami ng kalamnan. Kaya siguraduhing pumili ng tamang kama at unan na angkop para sa inyo at pag-aralan at gawin ang tamang posisyon sa pagtulog. Ito ang pinakamabilis na paraan upang mapanatiling malusog ang inyong spine. Maliban sa paghiga sa isang magandang kama para sa mahimbing na tulog, sa totoo lang lahat ng ibang sitwasyon ay masama para sa ating likod. Kaya ang spine, kahit na matibay ang istruktura nito, ay marupok din. Kaya kailangan ninyong ingatan ang inyong likod. Ang pinakamasamang postura na sumisira sa kalusugan ng inyong spine ay musika. Ano kaya? Sa mga pasyente ko, ang pinakabatang nakita ko ay isang grade 3 elementary student. Nagulat talaga ako. Ito ang unang beses na nakakita ako ng isang grade 3 student na may disc problem. Wala nang pinipiling edad ngayon. Nung ako ay resident doctor pa, itinuro sa amin na ang mga sakit sa spine ay para sa matatanda. Sinasabing hindi ito madalas mangyari sa mga bata o kabataan. Pero nagbago na ang lahat dahil nabubuhay na tayo sa isang kapaligiran na hindi angkop para sa komportableng pamumuhay ng spine. Ano ang pagkakaiba ng noon at ngayon? Mas marami tayong oras na nakaupo. Kahit 10 taon lang ang nakalipas, normal na ang mahabang pila sa supermarket tuwing weekend. Pagdating doon, napakahaba ng pila sa cashier. Ngayon, maluwag na sa mga supermarket. Dahil sa e-commerce, nakaupo lang kayo at nag-o-order, di ba? At ngayon, uso na ang work from home. Karamihan ay ginagawa sa bahay gamit ang computer. At lahat ay ginagawa ng nakaupo. Kaya natural lang na ito ang pinakamasamang kapaligiran para sa spine. Dito makikita ang pahiwatig. Ang pinakaayaw ng spine, ang pinakamasamang postura na sumisira sa kalusugan ng spine ay ang pag-upo. Oo. Kung gayon, masama lang ba kapag nakaupo? Hindi. May ilang statistics akong dinala. Una, ipapaliwanag ko ang bigat na dinadala ng inyong likod sa bawat postura.
Una, kapag nakatayo ng tuwid, gaano kalaking pressure ang natatanggap ng spine? Sa bigat ito ay 100 kilogram. Grabe, 'di ba? Ang 100 kilogram na pressure ay kinakaya ng spine. Napakahirap. Kaya ang mga trabaho na nangangailangan ng matagal na pagtayo sa iisang posisyon ay masama para sa likod. At kapag nakatayo ng nakayuko o naglalakad ng nakayuko, tumataas pa ito. Umaabot sa 150 kilogram. Hindi lang masama ang matagal na pagtayo, kundi kapag nakayuko ka pa habang nakatayo o naglalakad, 150 kilogram ang pressure. Ngayon sa pag-upo, kapag nakaupo ng tama para hindi gaanong ma-pressure ang spine ng bigat ay 140 kilogram. Kahit gaano ka pa katama umupo, mas malaki pa rin ng 40 hanggang 50 kilogram ang bigat na dinadala ng likod kumpara sa pagtayo. Ang pag-upo pala ay hindi pamamahinga. Kapag nakaupo, ang mga binti lang ang nagpapahinga pero ang likod ay mas lalong napapagod. Iyan ang dapat ninyong maintindihan. Ang problema ay magsisimula ngayon kapag nakaupo ng nakayuko. Ito ang karaniwang postura ng pag-upo ninyo. Sa MRT taxi o sa sofa habang nanonood ng TV tuwing weekend, iyan ang kuba na postura. At sa opisina habang nagtatrabaho, ganito ang postura. Sa tingin ko, wala pa akong nakitang taong nakaupo ng tuwid ang likod, pinapanatili ang kurbada ng spine habang nagtatrabaho. Ibig sabihin, karamihan sa atin ay nakaupo ng nakayuko. Sa pagkakataong ito ang pressure na natatanggap ng likod ay 185 kilogram. Halos doble ito kumpara sa pagtayo. Kaya kapag nakaupo sa maling postura, doble ang sama nito sa likod kumpara sa pagtayo. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ko ito. Ang mas masamang postura ay kapag nagbubuhat ng gamit. Kapag yumuyuko, para magbuhat ng mabigat na bagay ang pressure sa likod ay umaabot sa 220 kilogram. Mas masama pa ito kaysa sa pag-upo ng nakayuko. Panghuli, kapag nakaupo kayo ng nakayuko at bigla kayong yumuko para magbuhat ng gamit. Karaniwan itong nangyayari kapag malapit na ang uwian, dinadampot ang bag o kaya ay may dumating na delivery. Tingnan ko nga itong package at bubuhatin ang kahon sa ilalim ng mesa habang nakayuko. Ang bigat na natatanggap dito ay higit sa 270 kilogram. Pinakamasama, di ba? Sa kabuuan, ang inyong likod ay nakakapagpahinga lamang kapag nakahiga. Kahit nakahiga, may pressure pa rin. Maliban na lang kung nakahiga. Sa tamang postura na pinapanatili ang kurbada ng spine, palaging nagtatrabaho ang likod. Kahit nakatayo at lalo na kapag nakaupo. Kapag mali pa ang postura at nakayuko, mas lalong mahirap. At kapag yumuyuko para magbuhat, iyon ang pinakamasama. Kaya kailangan ninyong mag-aral. Mag-aral kung ano ang tamang pag-upo, tamang pagtayo at tamang paglakad. Napakahalaga nito. At kung paano magbuhat ng gamit, anong mga kalamnan ang dapat gamitin. Napakahalaga rin. Ang pag-aaral at pagwawasto nito ang pinakamahalagang unang hakbang sa paggamot ng lahat ng sakit sa spine. Kung hindi ninyo ito babaguhin at pupunta sa isang magaling na doktor o ospital para uminom ng gamot, magpaturok o magpa-opera, baligtad ang proseso. Naiintindihan ninyo. Ang pagbabago ng maling pamumuhay ang una, pagkatapos ang pagkonsulta sa doktor at pagsasabay ng paggamot ang tama, kaya ang inihanda ko ay isang tuwalya. Wala nang mas gaganda pang upuan kaysa dito. Itupi ang tuwalya sa kalahati. Ganito. Pagkatapos, itupi ulit at itupi pa ng isang beses. Magiging ganito ang itsura niya, di ba? Ilagay ang tuwalya sa upuan sa gitnang bahagi. Hindi sa likod, hindi sa harap, kundi sa gitna. At kapag uupo dapat ay bahagyang nakaupo sa unahang bahagi ng tuwalya. Hindi dapat direktang umupo sa ibabaw ng tuwalya, kundi bahagyang nakasampa sa unahang bahagi nito. Ipapakita ko. Ganito. Kapag umupo kayo ng ganito, may mararamdaman kayong nakasangga sa likod ng inyong puwitan. Dahil iyan sa tuwalya, sa posisyong ito, panatilihin ang magandang anggulo ng inyong likod na alam na ninyo. Ang anterior tilt, ang anggulo ng likod na parang tiyan pasulong likod palubog, ganito. Hindi ganito. Ito ang pinakamagandang postura. Ang binti at hita
ay dapat nasa 90-degree angle. Ano ang ginagawa nito? Una, dahil sa tuwalya bahagyang nakaangat ang likod ng puwitan. Kung wala ito karaniwan, ay ganito tayo umupo. Kapag ganito lahat ng bigat ay napupunta sa spine. Nahihirapan ang spine. Kapag umupo ng ganito ang bigat ay natural na mapupunta sa harap, parang nakasakay sa kabayo. Yung posisyon kapag nakaupo sa silya ng kabayo, dito ano ang mangyayari? Ang sentro ng ating bigat ay hindi sa spine kundi sa mga binti. Kaya ang mga binti ninyo ang sumusuporta sa bigat ng inyong katawan at makakapagpahinga ang inyong likod. Ngunit magkaiba ang posisyong ito at ito. Dito ang sentro ng bigat ng katawan ay napupunta sa mga binti. Kaya ang mga binti ang sumusuporta sa bigat ninyo at nakakapagpahinga ang likod. Nababawasan nito ang stress at pressure sa likod, kaya para sa mga may sakit sa spine, napipigilan ang paglala nito. At kahit wala kayong sakit sa spine, nababawasan ang posibilidad na magkaroon nito. Pangalawa, ano pa ang epekto? Dahil bahagyang dinidiinan ng tuwalya ang likod ng puwitan, madali ninyong mapapansin kapag nasisira na ang inyong postura. Kapag ganito at biglang bumagsak, mararamdaman ninyong may tumatama, medyo masakit, ay nasisira na ang postura ko at babalik kayo sa tama. Pero kung walang tuwalya, hindi ninyo ito mamamalayan. Kaya dalawa ang epekto, dinadala nito ang bigat ng katawan sa harap para makapagpahinga ang likod. At pangalawa, tinutulungan kayong malaman kapag nasisira ang anggulo ng likod para maitama ang postura. Napakamura, simple at magagamit ninyo ang upuan na mayroon na kayo. Sa totoo lang, kapag nagkukonsulta ako, palagi ako may tuwalya sa upuan. Ito ay base sa sarili kong karanasan, kaya naniniwala akong mas nakakatulong ang paggamit ng tuwalya kaysa sa anumang mamahaling upuan. Ngayon, alam na natin ang tamang postura. Pero Dok, wala po bang magandang upuan? Marami ang nagtatanong niyan. Oo, maraming mga ad tungkol sa magagandang upuan. Sa merkado, maraming mamahaling upuan. Ang pinakamahal na nakita ko ay isang upuan na nagkakahalaga ng 40,000 bero. At ang mga upuan na sinasabing para sa proteksyon ng spine ay karaniwang mahigit AWAN 5,000 nasa. Pagitan ng AWAN 5,000 hanggang AWAN 5,000. Marami na rin akong nabiling ganyang upuan. Bumili ako hindi lang dahil masakit ang likod ko, kundi para sa pag-aaral kung talagang nakakatulong ba ang mga ito. Ang konklusyon ko ay para sa akin hindi ito gaanong nakakatulong. Oo. Bakit? Dahil kahit gaano kaganda ang upuan, hindi nito kayo tinuturuan umupo ng tama. Halimbawa, ano ba ang isang mamahaling upuan? Kapag umupo kayo, sinusuportahan nito ang inyong likod, tinutulak ito. Yan ang disenyo ng sandalan, di ba? Ang anggulo ng sandalan ay dapat tumutugma sa anggulo ng inyong likod para maprotektahan ito. At kapag sumandal kayo, hindi dapat magbago ang hugis ng sandalan at dapat itong magbigay ng tamang suporta. Pagpapanatili, hindi nagbabago ang hugis. Iyon yata ang pinakaimportante. Ngunit sa kabila nito, sinasabi kong hindi gaanong kapaki-pakinabang ang mga upuang ito dahil kahit na nakasandal kayo ng maayos sa magandang upuan na may sandalan pagkalipas ng 10 o 20 minuto, masisira pa rin ang postura ninyo. Ganito, napipigilan ba ito ng upuan? Hindi. Sinasabi ko ito dahil nasubukan ko na. Kung ang isang magandang upuan ay may 3 sinturon na magtatali sa inyo para hindi kayo makagalaw, marahil mapapanatili ang anggulo pero wala namang ganoong upuan. Ano ang mahalaga? Ang mahalaga ay palagi ninyong alam na nasisira na ang postura ko. Pero ang mga upuang iyon ay walang ganoong alarm system. Kaya ang pinakamagandang upuan para sa akin ay ang upuan na nagpapabago sa inyong postura. Ano ang ibig sabihin niyan? Dahil hindi maiiwasang masira ang ating postura. Kahit anong tandaan natin, masisira pa rin ang ating postura. Kapag nakatutok kayo sa computer, sa dokumento, natural lang ngayon muko tayo ng ganito. Ang pinakamahalaga ay ang malaman ninyong nasisira na ang postura ko at sa bawat pagkakataon ayusin ito.
Iyon ang magandang upuan. May mga ayaw nito pero para sa akin, ang alarm sa cellphone, mag-set kayo ng alarm kada 30 minuto. Kapag nagtatrabaho kayo at tumunog ang alarm, tingnan ninyo ang postura ninyo. Sira na talaga. Kung nagsimula kayo ng tuwid, malamang nakayuko na kayo. Kapag tumunog ang alarm, tumayo kayo. Iunat ang likod at umupo ulit. Kung tinatamad kayo, gawin ito kada 1 oras. Kapag tumunog ang alarm, ano ang gagawin? Tumayo, iunat ang likod, at umupo ulit. Sa pamamagitan nito na ililigtas ninyo ang inyong likod mula sa 1 oras na pagkakaupo sa maling postura. Kaya, ang pag-set ng alarm kada oras para ayusin ang postura ay isang magandang paraan. Sa sandaling isipin ninyong magpapahinga sa upuan, ang mga binti ninyo lang ang nagpapahinga, hindi ang likod. Kapag nasira ang anggulo ng spine, sobrang sakit sa likod kaya dapat umupo ng tuwid. Para umupo ng tuwid, kailangan laging alalahanin na huwag hayaang masira ang anggulo ng likod. At dito, malaki ang naitutulong ng tuwalya na ipinaliwanag ko. Sobrang sakit po. Masakit ang puwitan ko, nananakit, at namamanhid ang binti ko kaya pumunta ako sa ospital. Pero sa MRI, wala namang malaking problema. Kahit sa X-ray at CT scan, mukhang imposibleng sumakit. Ang hindi maipaliwanag na chronic na pananakit ng likod. Ang X-ray, CT at MRI ay magagandang pagsusuri pero may mga chronic na pananakit ng likod na hindi nakikita sa mga ito. At madalas ko itong nararanasan. Kung hindi ninyo alam ang tungkol dito, maaari kayong mahirapan. Ano ito? Ang chronic na pananakit ng likod na hindi ma-diagnose at hindi alam ang dahilan. Sa MRI, walang malaking problema. Kahit sa X-ray at CT scan, mukhang imposible itong sumakit pero ang pasyente ay napipilitang umalis sa trabaho at nasisira ang buhay. Gaano kasakit na kailangan niyang uminom ng narcotic painkillers na sumisira sa kanyang atay at dahil hindi makakain sobrang payat na niya pagdating sa akin. Maraming nagsasabi, "Dok, iligtas ninyo ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay ng ganito." Ano ba talaga ang dahilan? Marami sa totoo lang at kahit na pumunta na sila sa isa sa mga pinakamagaling na university hospital sa bansa, hindi pa rin malaman ang dahilan. Naririnig nila. Hindi ko rin po alam at dahil sa pagkadismaya, lumalapit sila sa akin, umaasang may makikita ako. Marami ang dumarating na may dalang napakaraming resulta ng test. Kaya ipinagmamalaki kong mas marami na akong nakitang kaso ng chronic na pananakit ng likod na walang malinaw na dahilan kaysa sa karaniwang spine doctor. Bakit nangyayari ang ganito? Ang spine MRI ay itinuturing na pinakatumpak na pagsusuri sa mundo para sa pagdiagnose ng mga sakit sa spine. Mayroon bang mas tumpak na pagsusuri? Wala nang mas tumpak pa sa MRI. Kung may sakit kayo sa spine, dapat ay makita ito sa MRI, tama. Pero bakit may mga kaso na hindi maraming teorya? At mayroon din akong personal na opinion kaya pagsasama-samahin ko ito at ipapaliwanag sa inyo. Una, ang MRI, X-ray at CT scan ay tinatawag kong mga pisikal na pagsusuri. Ito ay mga pagsusuri na nakakakita ng pisikal na problema. Ano ang pisikal na problema? Pagbabago sa istruktura. Doon lang ito nakikita. Kung may pagkasira ng buto, punit sa kalamnan, pumutok na disc, o naiipit na nerve, imposibleng hindi ito makita. Ngunit ang pananakit ng likod-leeg at mga kasukasuan ng spine ay maaaring maranasan kahit walang pagbabago sa istruktura. May ilang dahilan. Una, walang pisikal na problema, pero may problema sa function. Kung ang inyong likod, kalamnan at buto ay hindi angkop para sa inyong mga aktibidad trabaho o pang-araw-araw na gawain, maaari itong magdulot ng matinding sakit. Kung wala pang pisikal na pagbabago, hindi ito makikita sa MRI. Marahil sa hinaharap kapag hindi na kinaya ng spine at kalamnan at nasira na ito, doon pa lang ito makikita sa MRI. Pero bago ang yugtong iyon, kahit magpa-MRI, hindi ito makikita. Kaya ang functional na problema, pangunahin na ang mga kalamnan,
Kung mahina ang inyong mga kalamnan o sobrang naninigas o hindi malusog ang mga kasukasuan ng inyong spine, kahit hindi ito makikita sa MRI o CT, maaari kayong makaranas ng sakit. Pangalawa, sa level ng spine, normal ang mga nerves. Ngunit mula sa mga buto ng spine, lumalabas ang mga nerves. Paglabas nito, dumadaan ito sa mga kalamnan ng inyong likod sa puwitan at pababa sa mga binti. Uulitin ko, ang mga nerves sa loob ng buto ng spine ay tinatawag na central nervous system. Walang problema dito. Pero kapag lumabas ang mga sanga ng nerves at dumaan sa kalamnan, puwitan at binti at naipit ito sa kahit saang bahagi, maaari kayong makaranas ng pananakit, pamamanhid at pangangalay sa binti tulad ng sa spinal stenosis at disc problem. Ngunit hindi ito makikita sa spine MRI. Hanggang ngayon, ito ay isang technical na limitasyon. Ang pagkaipit sa peripheral nerve level, ito ang tawag ko, ay hindi talaga nakikita sa MRI. Ang tanging pagsusuri para dito ay ang electromyography, EMG o nerve conduction study. Ngunit ang pagsusuring ito ay mayroon ding mga limitasyon. Maliban na lang kung malubha na ang pinsala sa nerve o sa ilang partikular na bahagi lang ito naiipit, mahirap itong matukoy. Kaya kung may problema sa peripheral nerve, kahit masakit, normal ang resulta ng MRI. Ipaliwanag ko ang mga kaso kung saan may problema sa peripheral nerve at ang mga pangunahing sakit na kaugnay nito. Normal po ang likod ko pero sobrang sakit. Masakit at nananakit ang puwitan at binti ko kaya pumunta ako sa ospital at normal ang resulta ng MRI. Alam ninyo kung ano ang sinasabi ng ibang doktor, normal po. Imposibleng sumakit yan. Pumunta kayo sa psychiatrist at uminom ng gamot para sa mental health. May mga nagsasabing ganyan, pero hindi ito mental. Talagang masakit kaya kayo nag-leave sa trabaho. Gumastos at naghintay ng 1 buwan para makita sa malaking ospital, di ba? Ang mga taong iyon ay talagang nakakaramdam ng sakit. Ang pagsasabi ng doktor na imposibleng sumakit yan, baka nasa isip mo lang, ay isang malaking kawalang galang. Dapat tanggapin na masakit kaya sila pumunta. Kung gayon, kailangang hanapin ang dahilan, kahit mahirap. Ang isang pangunahing sakit sa peripheral nerve ay ang diabetic neuropathy. Kung may diabetes kayo, isa sa mga komplikasyon nito ay ang pagkasira ng peripheral nerves. Namamanhid at sumasakit ang mga paa at binti. Ngunit lumalabas ito sa EMG. Pangalawa, mayroon ding restless leg syndrome RLS. Ang sakit na ito ay nagdudulot din ng parehong sintomas. Ngunit may katangian ang RLS. Lalo itong sumasakit sa gabi. Kapag may ginagawa sa umaga, hindi gaanong masakit. Pero kapag matutulog na sa gabi doon ito, sobrang sumasakit. Ito ang pagkakaiba sa spinal stenosis at disc problem. Sa stenosis at disc, masakit habang may ginagawa, di ba? Masakit sa umaga at gabi. Pero sa RLS, mas maayos kapag may ginagawa sa umaga, pero sa gabi, lalo itong sumasakit. Kung nagigising kayo sa gabi dahil sa sakit at kailangan pang igalaw-galaw ang binti para mabawasan RLS yan, may isa pa. Madalas ninyong ikalito ito varicose veins. Ang pagbabara ng mga ugat sa binti ay maaari ring magdulot ng pananakit, pamamanhid at pangangalay. Ngunit ang varicose veins ay nakikita sa ultrasound. Kahit hindi tingnan sa ultrasound, may pagkakaiba. Dahil ito ay sakit sa ugat, karaniwang namamaga ng husto ang binti o nag-iiba ang kulay. Ang pagtigil ng daloy ng dugo ay nangangahulugang nagbabago ang kulay ng binti. Kaya kung may pagbabago sa kulay tulad ng pamumutla o pamumula, dapat isaalang-alang ang sakit na may kinalaman sa arteries at veins. At madali itong makita sa ultrasound. Ngunit kung wala lahat ito, hindi iyon, at hindi rin iyon doon pumapasok ang sakit na tinatawag na piriformis syndrome. Piriformis syndrome. Sa Ingles, piriformis syndrome. Ang piriformis ay nangangahulugang hugis peras. Ang kalamnan na ito sa ating puwitan ay kamukha ng peras. Kaya tinawag itong piriformis syndrome sa malalim na bahagi ng puwitan. Ang kalamnan na nahahawakan ninyo kapag hinawakan ng puwitan ay ang gluteus maximus. Nasa ilalim ito kaya hindi ninyo ito mahahawakan. Kung magkaproblema ang piriformis muscle,
Dahil sa iba't ibang dahilan, ang sciatic nerve, isang napakahalagang nerve na galing sa spine na dumadaan sa ilalim nito, ay maaaring maipit ng husto o dumikit dito. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ng problema sa sciatic nerve level na magdudulot ng pananakit, pamamanhid at pangangalay sa binti. Halos pareho ito sa sintomas ng spinal stenosis at disc problem. Sa kasong ito, dahil ang problema ay nasa piriformis muscle, walang makikitang problema sa MRI ng likod. Hindi dapat mag-diagnose ng piriformis syndrome base sa sintomas lang. Ang unang dapat gawin ay kumonsulta sa isang spine specialist para masuri kung may spinal stenosis o disc herniation. Kung wala at pagkatapos masuri ang iba pa at negatibo pa rin maaaring piriformis syndrome. Kaya dapat mag-aral pa tungkol dito at kumonsulta sa mga doktor na may karanasan sa paggamot nito. Sa tingin ko makakatulong iyon, piriformis syndrome. Ngunit marami itong kontrobersya dahil tulad ng pangalan nito, syndrome ito ay isang presumptive diagnosis. Walang tiyak na pagsusuri na makakapagpatunay ng piriformis syndrome, kaya maraming doktor ang nagsasabing hindi ito totoo. Ngunit para sa akin malinaw na totoo ito. Marami ng mga pag-aaral at data mula sa mga paggamot na nagpapatunay na mayroong piriformis syndrome. Ngunit hindi simple ang paggamot dito. Dati inuoperahan din ang piriformis syndrome pero hindi maganda ang resulta ng operasyon. Kaya sa paggamot ng piriformis syndrome, ang pinakamahalaga ay una ang tamang diagnosis. Pangalawa, ang maagang paggamot. Pangatlo, ang paggamot ay binubuo ng stretching o pagpapalakas ng kalamnan tulad ng physical therapy kasama ang injection therapy. Kung ang tatlong ito ay magagawa ng maaga at maayos, ang piriformis syndrome ay isang sakit na nagagamot. Huwag isipin na dahil hindi ito nagagamot, hindi ito totoo. Hindi lang naisagawa ng maayos ang paggamot, hindi na-educate ang pasyente tungkol sa pagbabago ng pamumuhay at hindi sinunod ng pasyente ang edukasyon, kaya hindi ito gumaling. Kung lahat ito ay magagawa ng maayos, madaling magagamot ang piriformis syndrome. Ang pinakamagandang paraan ng paggamot sa piriformis syndrome ay ang piriformis stretch. Bakit ito nangyayari? Karaniwan sa mga taong laging nakaupo, tulad ng mga office worker o driver. Dahil dito naninigas at tumitigas ang piriformis muscle. Sa kasong ito, kailangan itong i-stretch para maalis ang pagkakadikit nito sa sciatic nerve at mabawasan ang pressure. Kaya napakahalaga ng piriformis stretch. Ang ehersisyong ito ay hindi lang nakakatulong sa paggamot ng piriformis syndrome, kundi maganda rin para sa mga may disc problem at spinal stenosis. Ipaliwanag ko ang isang simpleng piriformis stretch na magagawa sa bahay o sa opisina. Una, habang nakaupo ng tuwid, ipatong ang binti ng masakit na bahagi sa ibabaw ng kabilang tuhod. Ganito. Ang pinakamahalaga dito ay huwag yumuko ang likod habang inaangat ang binti o nag-i-stretch. Kung yuyuko ang likod, maaaring lumala ang disc problem o ang pananakit ng likod. Kaya laging tuwid ang likod, dibdib pasulong. Kailangang panatilihin ang kurbada ng likod na siyang pasulong likod palubog. Bawal ang ganito. Sa posisyong ito, hawakan ang tuhod ng isang kamay at ang bukong-bukong ng kabilang kamay. Huminga ng malalim at habang nagbubuga ng hangin, hilahin pataas ang binti. Ang susi dito ay hindi yumuyuko ang likod kundi parang inilalapit ang dibdib sa binti. Ganito. Habang ginagawa ito, mararamdaman ninyong nababanat ang inyong puwitan. Ulitin natin. Huminga ng malalim. At muli huminga. Kung bahagyang iyuyuko ang likod, mas epektibo nitong mababanat ang piriformis muscle. Ulitin natin. Hawakan ang tuhod at bukong-bukong dibdib pasulong. Musika. Ganito. Gawin ito ng 10 segundo bawat binti 3 beses. Maganda kung gagawin sa magkabilang binti kahit hindi masakit. Palit-palitan ang binti. 10 segundo 3 beses 3 set sa isang araw. Kung walang nararamdamang sakit, mas makakatulong kung gagawin ito ng madalas. Kaya hindi ito nangangailangan ng espesyal na oras o lugar. Ito ay isang piriformis stretch exercise na magagawa kahit saan. Marami ring nagtatanong sa akin tungkol dito sa klinika, pati na rin ang mga kakilala ko.
Ang pinakakaraniwang pagsusuri sa ospital ay ang X-ray spine CT at MRI. Kung maintindihan ninyo ito, makakatipid kayo at makakatulong ito sa maayos na paggamot ng inyong spine. Unahin muna natin ang tungkol sa insurance musika. Ang X-ray CT at MRI ng spine ay may iba't ibang layunin. Ang pinakapangunahing pagsusuri ay ang X-ray. Ano ang sakop ng health insurance CT at X-ray? Ang spine MRI ay para lang sa iilang kaso at kadalasan ay hindi ito sakop ng insurance. Ang X-ray ay pinakamahalaga para makita ang hugis ng buto. Mahalaga ito para makita ang anggulo at hugis ng spine tulad ng scoliosis, kyphosis at lordosis. Ginagamit din ito para makita ang mga bali sa spine. Ngunit maliban sa pagtingin sa hugis ng buto, mahirap malaman kung may spinal stenosis o disc problem sa pamamagitan lang ng X-ray. Kaya kung normal ang X-ray, mali ang sabihing wala kayong disc problem o stenosis. Minsan, may mga pasyenteng nagsasabi, nagpa-X-ray po ako at sabi, wala daw akong disc problem. Pero hindi totoo iyon. Maaaring mayroon pa rin. Kaya ang X-ray ay hindi para sa kumpirmasyon ng stenosis at disc problem. Kahit ito ay basic, hindi nito makukumpirma. Pero kailangan pa rin itong gawin. Kung mayroon na kayong X-ray na hindi pa gaanong katagalan at dinala ninyo ang kopya, hindi na kayo uulitin sa ibang ospital. Pero sa totoo lang, halos walang pinagkaiba sa gastos. Ang pagpapakopya at ang pagpapa-X-ray ulit sa bagong ospital ay halos pareho lang ang presyo. Kaya sa tingin ko kung X-ray lang, hindi na kailangang magpakopya. Magpa-X-ray na lang sa ospital na pinuntahan. Iyon ang tip. Pangalawa, CT scan. Ang pagkakaiba ng CT at MRI para sa akin ay ganito. Ang CT ay parang magnifying glass at ang MRI ay parang microscope. Sa usapin ng pagiging tumpak, siyempre may pagkakaiba. Mas tumpak ang microscope. Ngunit may mga pagkakataon na mas maganda ang magnifying glass para makita ang isang bagay ng mas malawak at simple mas maganda ang magnifying glass. Hindi kailangang gumamit ng komplikadong MRI para sa isang simpleng pagsusuri. Kailan kapakipakinabang ang CT? Para sa mga sakit sa buto, napakaganda nitong pagsusuri. Ano ang mga problema sa buto? Bali sa spine at may mga sakit kung saan sobrang tumutubo ang buto at naiipit ang nerve. Sa mga sakit sa spine na may kinalaman sa buto, walang mas gaganda pa sa CT. Ngunit ang disc herniation at stenosis ay nakikita rin sa CT. Nakikita pero hindi gaanong malinaw. Parang anino lang, kaya hindi ito gaanong tumpak. Pero sapat na para sa diagnosis. Ngayon MRI. Ang MRI ay napakagandang pagsusuri. Sa totoo lang, ito ang pinakakapakipakinabang at pinakatumpak na pagsusuri para sa stenosis at disc problem. Ang madalas na tanong tungkol sa MRI ay, kailangan ko po ba talagang magpa-MRI? Ang desisyon ay nasa doktor, pero ang problema ay ang gastos. Mas mahal ang MRI dahil hindi ito sakop ng insurance maliban sa bali at tumor. Dahil sa gastos, nag-CT scan na lang. Sa tingin ko kung sobrang bigat sa bulsa, maaring mag-CT muna. Kung walang makitang stenosis o disc problem sa CT, maaring hindi na kailangan ng MRI. Mas mura. Pero kung sa CT ay may makitang stenosis o disc problem, maaring kailanganin pang magpa-MRI ulit. Doble gastos. Sa kabilang banda, minsan, kahit nagpa-MRI na, kung may makitang problema sa buto, kailangan pang magpa-CT. Pero bihira iyon. Kung hindi problema ang gastos, MRI ang pinakamaganda para sa mga sakit sa spine. May isa pang dahilan. Hindi lang stenosis at disc ang nakikita sa MRI. Marami pa itong impormasyon. Ano iyon? Detalyadong nakikita ang inyong mga kalamnan. Sa CT, hindi makikita ang mga kalamnan. Kung makita man, limitado lang. Sa MRI, detalyadong nakikita ang mga kalamnan. Kaya hindi lang sa paggamot, kundi pati sa pagpaplano ng inyong prognosis
anong ehersisyo ang dapat gawin, at ano ang dapat iwasan nakakatulong ito. Dahil sa stenosis at this problem, hindi lang paggamot ang mahalaga, kundi ang pag-iwas din sa pagbalik nito. Para maiwasan ang pagbalik, kailangang tingnan ang kalamnan ng bawat pasyente. Kung hindi pantay ang kalamnan sa kaliwa at kanan, kung sobrang kulang sa kalamnan, kung sobrang dami ng body fat, lahat ito ay maaaring maging dahilan ng pagbalik ng stenosis at disc. Ang isang magaling na spine doctor ay hindi lang gagamutin ang stenosis at disc, kundi titingnan din ng MRI at magpapayo kung anong ehersisyo ang dapat gawin para mabawasan ang body fat. Halimbawa kung sobrang sama ng spine, hindi pwedeng basta-basta tumakbo. Kaya dapat ipaliwanag kung anong cardio exercise ang kailangan ng pasyente. Kung hindi balanse ang kaliwat kanan, dapat ipaliwanag kung anong balance exercise ang dapat gawin para hindi lumala ang disc. At kung ano ang mga ehersisyo na kailangan para palakasin ang kalamnan. Kung nagpa-MRI kayo at hindi ninyo narinig ang mga paliwanag na ito, para lang kayong nag-check-in sa isang hotel na nagkakahalaga ng I-20,000 hanggang I-35,000 para lang matulog. Dapat sulitin, di ba? Kaya kapag nagpa-MRI kayo, magtanong kayo ng detalyado. Kulitin ninyo ang mga doktor. Sa ganoong paraan, masusuklian ang pagod at gastos ninyo sa mamahaling pagsusuri. Ang unang dapat itanong ay, Dok, bakit po ako nagkaroon ng disc problem? Ang sagot niya, hindi ko alam. Ang isang magaling na doktor ay magtatanong, ano po ang trabaho ninyo? Halimbawa, nagpa-MRI ang isang pasyente at may disc problem pero sobrang kulang sa kalamnan. Hindi pwedeng sabihin lang na mag-ehersisyo ka. Dahil kung ang pasyente ay isang ina na may 3 sanggol, hindi siya makakapag-ehersisyo. Isang ina na may triplets na wala pang 1 taon, hindi siya makakalabas para mag-cardio. Kaya dapat magbigay ng ehersisyo na angkop para sa kanya. Halimbawa, anong ehersisyo ang dapat gawin para palakasin ang kalamnan sa bahay, tulad ng plank o bird dog. Kaya itanong ninyo, Dok, bakit po ako nagkaroon ng this problem? At Dok, kamusta po ang mga kalamnan ko? Ano po ang ehersisyo na kailangan ko? Kahit na medyo abala ang doktor, sasagutin niya iyan. Kaya ang punto, ang CT at MRI ay magka-complement, hindi sila pamalit sa isa't isa. Iyan ang dapat ninyong malaman. Maaring subukan munang magpagamot at kung hindi gumaling, saka magpa-MRI. Dapat ninyong maintindihan iyan. Huwag sabihin, bakit hindi ninyo ako pina-MRI agad, pinahirapan ninyo pa ako. Pero kung sa simula pa lang ay magpapa-MRI na malaki ang gastos. Kaya maliban na lang kung talagang kailangan karaniwan, ay physical therapy at gamot muna at titingnan ang sintomas bago magpa-MRI. Iyon ang protocol. Kapag narinig ng doktor ang kwento ninyo at sinuri kayo at naisip niyang kailangan itong magpa-MRI, doon siya magre-rekomenda. Pero may mga ospital na hindi ganyan. Nasa sa inyo na ang pagpili. Kailan dapat magpa-MRI? Kapag hindi ito sakop ng insurance non-covered, ibig sabihin ang ospital ang nagtatakda ng presyo. Ngunit mayroon namang karaniwang presyo ang MRI. Sa mga university hospital, mas mahal halos doble kumpara sa mga general hospital o spine hospital. Umaabot sa 50 hanggang 50-100. Pero sa tingin ko, para sa leeg o likod, ang tamang presyo ng MRI ay nasa ASICO 15 hanggang DESICO 2,000 high. Kung malaki ang pagkakaiba sa presyo, iisipin ninyong baka espesyal na makina, ito sobrang linaw ng kuha. Maaring magkaiba ang specs. Halimbawa may MRI na 1.5 Tesla 1.5T at 3.0 Tesla 3.0T. Sa numero pa lang, alam ninyong mas high spec ang 3.0T. Ngunit ang 3.0T ay ginawa para sa mga sakit sa utak at nerves. Para sa spine, sobra na ang 3.0T. Mas maganda ang kuha pero hindi kailangan. Kailangan lang iyon para sa mga sakit sa utak at nerves. Para sa spine, sapat na ang 1.5T. Kung titingnan ninyo sa website ng ospital, makikita ninyo ang listahan ng kanilang mga gamit. Hanapin ninyo ang MRI at siguraduhin 1.5T to. May mga kilalang brand. Pwede kong banggitin ang Siemens ng Germany, GE at Philips. Kung galing sa mga brand na ito, subok na.
Isang madalas na tanong tungkol sa MRI ay kailan ako dapat magpa-MRI ulit. Sa tingin ko kung nagpa-MRI na kayo sa isang 1.5T machine at wala pang isang taon, hindi na kailangan ulitin. Kung wala pang 6 na buwan, talagang hindi kailangan. Karaniwan kung 1 o 2 taon na ang nakalipas, maaaring ipaulit. Pero kung wala pang isang taon, maliban na lang kung may espesyal na kaso, hindi na ito uulitin. Kung walang malaking pagbabago sa sintomas, halimbawa may bago kayong naramdaman o biglang lumala, maaring ipaulit. Pero kung hindi, hindi na. Minsan dahil doktor din ako, hinihilingan ako ng mga kakilala. Pwede mo ba kaming i-refer sa isang magaling na ospital? May kilala ka bang doktor? Marami ring nagtatanong sa akin. Magpa-check up muna sa malapit na ospital, magpagamot. At kung hindi gumaling, siguraduhin kopyahin ang medical records. At ang resulta ng mga tests tulad ng CT, X-ray at MRI. At magdala ng referral letter sa ibang ospital. Sa ganoong paraan, mas mabilis at simple ang proseso. Makakatipid kayo at mas mapapabilis ang paggamot. Bilang isang doktor, may mga doktor na dapat iwasan. Ito ay gusto kong ibahagi sa inyo. Una, ang doktor na sa screen lang nakatingin sa resulta ng CT, X-ray at MRI at hindi man lang tumitingin o kumakausap sa pasyente. Marami niyan, sa totoo lang. Halos hindi kayo tinitingnan. Bukas ang tenga pero ang mata ay nasa chart at resulta lang. Iwasan ang ganyang doktor. Bakit? Para lang kayo nagpakasal sa isang tao na sa litrato lang ninyo nakita. Oo, kailangan ang mga tests pero bahagi lang ito ng pagsusuri. Ang pakikipag-usap sa pasyente, kung paano nagsimula ang sakit, ano ang mahirap, ano ang trabaho, at ano ang gusto ng pasyente, lahat iyan ay dapat pakinggan para makapagbigay ng pinakaangkop na paggamot. Iyon ang pangunahing obligasyon ng isang doktor. Kung hindi niya iyon ginagawa, iwasan. Pangalawa, may mga doktor na ayaw magpasagot ng tanong. Oo, kapag nagsalita kayo, huwag mo nang kuestiyonin ang sinasabi ko, gawin mo na lang. Marami ring ganyan. At isa pa ang doktor na sobrang hirap makita. Nakita mo na siya pero pagkatapos ng 6 na buwan pa ang susunod. Naghintay ka ng 4 na buwan para sa appointment pero 5 minuto lang ang konsultasyon at ang susunod ay pagkatapos ng 6 na buwan. Isang sikat na doktor. Puno ang schedule niya ng 1 taon. Magaling siya kaya puno pero para sa inyo masama iyon. Bakit? Dahil ang mga sakit sa spine at joints ay nangangailangan ng follow-up. Kailangan ng madalas na pagbisita para maintindihan ang proseso, magbigay ng feedback at kung kailangan baguhin ang paggamot. Tulad ng mag-asawa na kailangan mag-usap ang doktor at pasyente, ay dapat madalas mag-usap. Kung ang pag-uusap na iyon ay 6 na buwan ang pagitan, kailangan ninyong iwasan ang doktor na iyon. At sa tingin ko kung spine doctor, gusto kong pag-usapan ng injection. Para sa akin, ang doktor na nagkokonsulta ang dapat gumawa ng injection. Ngunit sa mga university hospital may limitasyon. Sa tingin ko, exception sila. Dahil malaki ang ospital at maraming pasyente, hindi kayang gawin ng propesor mismo ang injection. Malayo rin ang injection room. Pero sa mga ordinaryong ospital, katabi lang ng klinika, ang injection room, dapat siya mismo ang gumawa. Bakit? Dahil habang nag-inject may pakiramdam. Tama pala. Ang hinala ko. O hindi pala. Minsan kapag nag-inject ako, hindi gaanong nararamdaman ng pasyente ang sakit. Mali pala ako. Ang injection ay hindi lang para sa paggamot, kundi malaki rin ang naitutulong sa diagnosis. Pero kung hindi ang doktor mismo ang gumagawa, mawawala ang pagkakataong iyon. Kaya dapat siya mismo ang gumawa. Ang dahilan kung bakit hindi siya ang gumagawa ay dahil nakakapagod. Pagkatapos magkonsulta, mag-inject, napakapagod. Ang dahilan kung bakit ako tumanda ng ganito ay dahil napakahirap. Ang pabalik-balik sa klinika at injection room ay hindi biro. Kung wala siyang lakas at pasensya para gawin iyon, dapat na siyang tumigil. Ganoon kahalaga na ang doktor mismo ang gumawa ng injection. At isa pa, alam niyo ba ang 5-tool player sa baseball? Isang manlalaro na magaling sa pag-hit,
may power mataas ang on-base percentage at mabilis tumakbo, itinuturing siyang pinakamagaling. Sa tingin ko, kailangan din ng doktor na 5-tool player. Magaling mag-opera, magaling magpaliwanag at siya mismo ang gumagawa ng non-surgical procedures. Hindi lang magaling mag-opera. Dapat siya mismo ang gumagawa ng non-surgical procedures at injection. Bakit mahalaga ito? Dahil sa ganoong paraan, maibibigay niya ang pinakaangkop na paggamot. Halimbawa, kung ako ay isang doktor na nag-inject lang o hindi marunong ng iba kundi operasyon, ang iaalok ko lang ay ang kaya kong gawin, kailangan ng pasyenteng ito ng operasyon. Pero hindi ako marunong mag-opera, hindi ko sasabihin kailangan niya. Sa iilang kaso lang naman, bibigyan ko lang siya ng injection at gamot. Sa kabilang banda, ang doktor na marunong lang mag-opera ay sasabing, operahan natin. Kaya ang pinakamagandang spine doctor na dapat ninyong hanapin ay yung marunong sa injection procedures at operation, malaking operation, endoscopic surgery at minimally invasive surgery. Lahat dapat alam niya. Paano malalaman? Tignan sa website ang kanyang profile, basahin ang mga uri ng operasyon na kaya niyang gawin. Kung marami o kung may rekomendasyon mula sa isang pasyente na naoperahan na madali ninyong malalaman. Sa paggamot sa spine, ang pagkakaroon ng magaling na doktor ay parang pagbabago ng tadhana. Mahalaga ang unang hakbang. Kung mali ang unang hakbang, habang buhay kayong magdurusa. Halimbawa, inoperahan kahit hindi kailangan o dapat inoperahan pero ginawa lang ay procedure at pinalampas ang pagkakataon. Hindi na maibabalik iyon. Kaya napakahalaga na makahanap ng magaling na doktor. Ngayon, ipinaliwanag ko sa inyo ang kahalagahan ng mga imaging tests sa sakit sa spine at ang pamantayan para sa isang magaling at hindi magaling na doktor. Maikli lang pero kung tatandaan ninyo lahat ng sinabi ko, sa tingin ko ay malaki ang mababawas sa paghihirap, sakit ng kalooban, pag-aaksaya ng pera at oras dahil sa sakit sa spine.